Hindi ko alam kung pwede tayong mag-apple juice kasi syempre Pwede mag-apple juice mo? kakapanaw lang ng ating Santo Papa. Parang Let's yata, celebrate. no? But you know, priests every day turn wine into blood. Oh. Don't go there. Don't go And that is, there. literal, pero hindi actual. Rin. And the difference It's is, called transubstantiation. literal siya. Talagang It you is have to not take symbolic. it as literally blood. The physical characteristics do not change the bread into flesh. That does not change physically. Pero substantially daw, it does turn into flesh. And you have to take it literally. Pati ba naman dito may explainer ka? Kaya yung estudyante ng Ateneo, na binulsa yung ostya. Di ba? Tapos, ginawang food review. Oh. Di ba? Church thing. Di ba? Hindi ko napanood yan. Pinare-over ata yung... Atenista ba talaga yun? Ateneo. Kailan yun? Pero bawal yun. 2 years ago, right? No? Bawal yun. I think the class, Oh. to go through some... I'm not familiar with the religious naalala ko na to. Oo. In fact, if you watch yun sa mga misa, Literal kasi. pagkatapos yung lalagyan ng ostya, pagkatapos yung gamitin, pupunas yung dahan-dahan sa chalice. May crumbs eh. May crumbs. Tapos lalagyan ng tubig yan. Inumin. Inumin. Kasi hindi pwedeng Nothing is thrown tira-tira. away. Walang crumbs dapat na matitira. Nothing is thrown away. Not wine, not crumbs. Kasi Saka pag consecrated na siya. nahulog, pupulitin. Oo. Hindi lang yun. Kakainin din. Padadasalan yung buong lugar kung saan nahulog yun. Kasi may violation. Pero alam nyo ba of na naganap. meron din palang mga designer na chalice na binibenta sa Vatican, sa paligid ng Vatican. Meron pinakita sa akin yung kaibigan kong pare, 200,000. Wow. Dollars, Na ganun. pesos. Sabi ko, Gold yun. bakit ka bibili? Hindi ba pwedeng i-donate mo na lang sa poor? Sabi niya, syempre you want to honor and give the best for the Lord. Alam mo, sa mga ganyang statement, may passage sa Biblia niya na may katagang binitawan Yun yung binabanatan ni Pope Francis. Kay Judas. Yun yung binabanatan ni Pope Give Francis. to Dahil Herod yung luxury ng simbahan, There will always gusto niyang be i-reject poor. Tapos ang sabi niya, dapat yung mga cardinal, tawag kasi sa mga cardinal, mga prinsipe ng simbahan. Yeah. Binabanatan ni Pope Francis yun. Don't act like princess, no? Yan yung kanyang But if you could offer the best for the Lord, lalo na yung katawan ni Kristo ang nandun sa But how chalice. does ang may buying offer an mong the expensive best chalice for the offer Lord the best ay for the service Lord? for the Yeah. poor. No, yung mga nangangailangan. Yun ang sinasabi ni Pope Francis. Pero Church from kung the may ginto margins. naman kung may ginto naman bakit Dito hindi nawin mo, bibigay siya? tapos benta mo, tapos ibigay mo sa mahihirap. Ayun din na nga sinagot ko. If you go back to your Catholic Bible teaching, di ba? Yung paa ni Jesus, pinunasan ni Mary Magdalene ng mamahaling oil. Tapos humirit si Judas. Sayang yung pinabili mo ng oil para doon sa paa mo. Oo, dapat Actually, naging pa niya. Medyo binarasan ni Jesus noon. Sabi sa kanya, I think there will always be Anong poor. sinabi sa kanya? Oo. There will always be poor. Huwag ka masyadong naging issue. Naging issue yan. Binara si Binara ni Jesus si Judas. So yung mga linya na ganyan, na sayang, yan yung linya ni Judas. Ay? Sa So, pero magkabaliktad ang sinasabi niyo, Sabi niya, I'm just quoting from the Bible. Nireject ni Pope Francis yung ganong Halimbawa, grandeur. nagkaroon ng ganyang incident si Pope Francis Inugasan niya yung paa, Holy Week, no? Ng isang Muslim. Binanatan siya nung isa sa ngayon Papa Bol. Yung Guinea. Guinea ngayon na isa sa mga prefereti. Binanatan siya, bakit niya ginawa yon? Una, babae. Ikalawa ay Muslim. But that's different from dun sa sinasabi ni Gretchen na isang kupita o chalice 200,000. na worth 200,000. Sayang naman, pwede naman i-donate sa mahihirap Tsaka simple na lang. yung ginastos doon. Simple na. So I think that passage in the New Testament is an answer to your question. Kasi nga, di ba But wiping the Lord's foot with expensive oils is not the same as buying an expensive chalice from which to drink. No, the point, Bok, is It's like... an offering. The point, It's an Bok... offering. No, It is, you offer it in the Mass, and you hold the blood and And then you get to keep the chalice. body. I think, Bok, the point... Perishable kasi yung The point in the New Testament is, huwag ka masyadong
maraming satsat at mema na, no? Because we all see that, no, that Maybe righteous because we statements or try to offer indignation. the best that we can with what we have. Exactly, maybe Kung that's meron it. ka naman, bakit hindi? Kasi si Judas matiryoso. Pero ang dami kasing interpretation dyan Kaya dyan nagkakabuo-buo yung mga iba't ibang Ayun. sekta. Kaya nagpapatayo. May iba't iba silang mga interpretation dyan. Tapos ng ano, Semana Santa. Oo, puntahan naman natin yung mga surveys. Yun. Okay, segue niya. Surveys ba? O doon tayo sa politika sa eleksyon ng bagong Santo Papa? Hindi, pwede. Pwede naman tayo. Kasi may kinikwento ka nung ilang mga One- araw na nagratratan behind the scenes eh. Meron bang kampanyahan dyan? Hindi, ako na lang magsisimula. Kasi nung nandun ako sa Vatican, meron ng, apparently bago pa naging critical yung condition ni Pope, ay nagkita na yung mga Italian cardinals at nalaman ni Pope Francis. So merong mole doon na nagsama-sama sila, nalaman ni Pope Francis. Nagalit siya. Tinanggal niya yung bishop ng isang bishop of, ano ba ito? Basta within Italy, may isang bishop doon na tinanggal niya, pinalitan niya. Tapos, Kaya dahil nag-meeting sila? Oo. Yun. So, yung Meeting. Merong kuplat? Anong Nag-meeting. Kaplano about succession. About succession. Kuplat. Buhay Oo, buhay na pa, buhay. buhay Buhay pa. na buhay Buhay pa pa. si Pope Francis. At nung critical siya, syempre they were talking about resignation also, ganyan. Nung critical siya sa ospital, nangyari na naman yung meeting na yan. At nalaman naman, may mole na naman, nalaman naman ng mga tao. Nabanggit mo mga Italiano. Bakit significant yung detalye na yun ng mga nag-meeting? Italiano, oo. Dahil Because gusto nila ibalik may sa, clamor, sa Europe yes. Dahil Specifically for several the hundred Italians. years, Oh. wala namang pope na labas sa Europe. Isa 10 kandidato papalit kay Francis. Marami doon, European. May Spanish, may Italian, may Hungarian, di ba? Baka gusto nila hindi lang European, May Dutch. Italiano pa. May Dutch. Oh, Remember, Dutch. the Pope is called the Bishop of Rome. And Rome, before it became Rome, the Vatican, it was Rome. The Empire. The Empire, before it transferred to Avignon. And it came back to Rome. May dalawang papabol, isa Dutch, isa African, na very conservative. Ayaw nilang yung mga babae na nag-divorce ay bawal magkomunyon. Yung mga lalaki pwede. Yeah, that's a sign of Kaya kung the magdi-divorce ka, Catholic Church. No? Sino yun? Hindi ka na makakapagkomunyon. Ayun, that's siya kaya. Oo. Pero bago ka kasi mag-divorce, kaya mag-asawa ka muna. Very basic yun. Pero bago mag-asawa, Oo. dapat May sagutin ka muna. Dapat may manligaw muna. Yung pa. Oo. Pero importante, Pero yung tipo mo naman, pwede naman ikaw manligaw. Di ba? Hindi ka na lang maghihintay na ikaw mukha ba ako liligawan. ganun? pero Gretchen, Pero, dapat ang mapasawa mo katoliko. Oh, ba't may ganun? Kasi kung hindi katoliko, pwedeng divorce. Ganyan ganun ba yun? ganyan mga Oo, kasi gawain yun. sa katoliko naman ang mahirap pag-divorce eh. Oh, pwedeng Muslim. Conversion. Di pwedeng apat. Sige, balik na tayo sa... Lumalaw. Pero medyo kang kasi, medyo hindi maganda na pag-usapan natin yung usapin ng succession. Dahil nakaburol pa lang yung Pope, no? Oo. Kaya mo na yung ibang Saka usap 15 days pa eh. Well, nababanggit mo kanina, Roland, sa story ko na may tipong for a year now, Yeah. may kampanyahan. Oh, May yes. dirty tricks like in any Yes. political game. Yes. Parang may black ops. Hindi, dahil may paborito kasi si Pope Francis. Paborito niya, isa ron, si Cardinal Tagle. Kaya yung iba ay kinakabahan na baka ikampanya niya ito na kanyang successor. Dahil lumalabas yung chismis before na mag-retire siya. No? At bago itong nagkasakit siya. Tinatanong ko kung Bago siya paborito niya. nagkasakit. They are particularly close, pero si Pope Francis knew how to keep his distance. In fact, yung mga assistant niya o yung mga nagsisekretary sa kanya, pinapalitan niya every once in a while para hindi, kumbaga walang specific person na magkocontrol sa kanya or will manipulate things. So, very wise si Pope Francis. Yes, pero At marami siyang mga katiwala. Yes, Marami pero siyang mahalaga din guidance. sa kanya yung legacy ng kanyang reform, inclusivity, humility. Mahalaga rin yun eh. At hindi ganun karami yung nasa position para i-continue yun. Kaya in that sense, nagiging paborito si Cardinal Tagle with another one. no, Si na- Parolin, Secretary of State. Kasama dyan. Tsaka si Zupi. Kaya may mga Saka ganun yung siyang African. paborito
in the sense na ito yung sumasalamin sa kanyang legacy. Ito yung pagpapatuloy yung reforms na ginawa niya. There was a conversation also when we were in the Vatican whether Cardinal Tagle fit the, how a pope looks like. Unang-una, napakapayat ni Cardinal Tagle. Tsaka singkit. Singkit. Actually, Chinese siya. Very Asian. Who gets to say how a pope looks like? The cardinals and the rest of the Catholic. Usual. The Yun yung- Wag naman! Until Actually, now, dear, we still have an actually, image of yun yung- Jesus Christ as a white Caucasian guy. bearded guy. Actually, yun yung banat ng mga Actually, Europeans diba? kay Cardinal Tagle. Sa Pero sa mga sermon kasi ni Pope Francis, ine-emphasize niya yung essences. No? Dahil yung last sermon niya, last January tsaka December, criticize niya yung trivialities. Na yung simbahan nakafocus sa trivialities rather than in essences. How does that mean? Sige. Push that. Yung ethos ng simbahan, no? Kaya nga sinabi niya, kailangan nating balikan yung ating puso. Kailangan nating balikan yung church nung first 300 years na tayo ay practically tinutugis. While he was fighting for his Oppressed life. tayo, Yeah, at lumalabas tayo dun sa ating comfort zone. Yung hindi pa siya ginagawa Kino-convert ng natin. State religion. Paano naging awayan between St. Peter at saka St. Paul eh? Parang Ang gusto ni St. Peter, hindi, mga Hudyo muna. Ang sabi ni St. Paul, Ilabas. hindi, no? Gentiles. Upon the Gentiles, no? Pati yung mga hindi Hudyo, i-convert natin. So, as early as nung first years ng Christianity, debate na yan. At fast forward, debate yan. Dahil yung ibang mga conservative, tayo-tayo muna. No, wag natin puntahan yung ibang gender, wag natin puntahan yung mga divorcee, wag natin puntahan yung mga Muslim, yung mga umalis na sa simbahan, no? Yung mensahe dun sa synodality nung kanyang encyclical, no, ay journeying together and communication with others na hindi pa sa atin. No, yun yung kanyang yung fraternity Narinig ko nga tutti. si Father Albert kanina, sinasabi niya na binuksan ni Pope Francis yung simbahan para sa mga tao. Pero hindi lang nun. Sabi niya, opso, parang mali pa rin. Hindi lang bubuksan ng simbahan para makapasok ang mga tao. Lalabas tayo ng simbahan to meet the Get your people. boots dirty. And aligned with that, some of the political decisions of Pope Francis were he appointed bishops in the form of missionaries. So, kung dati yung mga nasa parokya ang ginagawa niyang bishops, ang dami daw pala niyang in-appoint na bishops na wala yung missionary talaga. For example, like the Jesuits. At si Cardinal Tagle, kasama sa nag-a-approve ng mga obispo. Okay. At Yun yung isang key role ni Cardinal when you Tagle. talk about those four alleged favorites, to succeed the Pope, sa apat sa kanila, si Tagle ang nag-embody ng pastoral emphasis o pag missionary, right? Parang so does that mean that he is the favored one? Hindi. Continuity. There is The most favored continuity. primus inter pares. Mahirap mo sabihin yun dahil kailangan mo siyang tanungin hindi na siya sasagot. No? Kailangan mo siyang tanungin, sino ba paborito mo? Pero kung papanuurin mo yung mga pangyayari, nung nagkakasakit si Pope Francis, ang nakakapasok sa kwarto niya yung Secretary of State. Si Cardinal Tagle hindi siya nakakapasok. Pero yung kasi yung function ng Secretary of State. Tsaka yung Carmelengo. Oo. May function sila Pero another thing that I observed was he was not present in, for example, yung Lenten Sunday, the start of the Lenten season, yung mass na yon. Wala si Cardinal Tagle. Umiiwas siya sa politika, sa Vatican. And so Then under attack na siya. bukod doon, napakabait din kasi talaga ni Cardinal Tagle. Ayaw niya yung mga politika na yan. Ronald, nabanggit mo, no? Pero actually, pagkausap mo siya one-on-one, very political si Talaga? Chito. Oo. Nung nandun ako, pinag-usapan namin yung yung JK. Hindi lang. Itong What's been happening? political landscape. No? Nagulat nga. In the Philippines or di in sa Philippines. the Vatican? Nagulat nga yung nagulat nga yung panganay ko Political landscape in the Philippines, not in the Vatican. Dito sa Pilipinas. Duterte, Yung dynamics Marcos. ng Marcos at saka ng Duterte. Pero sa Vatican, pag sa Vatican, hindi siya masyado very nagsasalita. political. No, talagang But also- kasama yung panganay ko, nagulat siya.
But na ganun ka konkreto, and I ah. can imagine that, but I also understand Gretchen saying na parang he's also being careful not to politicize aspects that relate to the Vatican kasi he's one of those perceived to be in line. Hindi, tsaka siya yung pinupuruhan ng atake. Oo. No? At ikalawa, Daming kung fake news. sakaling may possibility na maging pope siya, kailangan niyang ibalanse ang iba't ibang mga puwersa. You are going to be the pope of everybody. Not just your supporters. Conservatives, no, progressives, liberals, no, etc. So, hindi ka pwedeng magmukha na ikaw ay ikaw ay Makabayan Black lang, o ikaw ay partido ng laban ng masa lang, o ikaw ay akbayan lang. So, Ronald, kailangan above ka doon eh. He is silently campaigning? If it's a conscious, deliberate effort? I'm that we're not seeing sure from him? dahil hindi ganun ang personality Ako, niya. ang aking Kakasabi mo lang na very political siya eh. So, is it pagdating sa possible Pilipinas, Sa Pilipinas, no? iba naman yun. Pero ako, sa palagay ko, hindi. Ang palagay ko, gusto lang talaga niya i-serve yung role niya. Malaki paniniwala nito sa... Hindi, pinapackage kasi siya as hindi, pinapackage siya. Yung kasama sa atake sa kanya ay very ambitious. Hindi ko naramdaman yun. Pag kilala mo nandun siya, kami. alam mo na hindi. Kasi hirap na hirap ako unang-una, kahit nga yung isa, di ba yung nagmimisa, nagro-rosaryo sa labas ng St. Peter's. Ang pwesto niya nasa likod. Ayaw niya makita ng camera at all. Ayaw nga niya makita, tapos after, alis na siya agad. O, nabawa, So, nung na-elevate yung 21 cardinals, including Cardinal Ambo, December. no? Doon lang siya sa gilid. Ayaw niyang pumunta doon sa gitna, yung lamesa. Marami akong kilalang presidentiable sa 2028 na gusto Lilo lang siya ngayon. Sino yun? Kasi mainit. Ah. Right, you know, I mean, just to offer a contrarian view. Hindi kaya ganun yun. Because I still go back to what you said na very political. And it's not possible na political siya pagdating sa Philippine politics, pero pagdating sa Vatican, medyo There are... holistically spiritual lang. Pwedeng hiwalay na yun. Dahil dito kasi ay... He's not running for public office here. Halimbawa, nung head siya nung seminary, yung tahanan ng mabuting pastor, yung unang lecture about fascism, sa kanya ko narinig. 18 anyos ako nung batang-bata, inosente. May imagine mo ba ako inosente? Hindi. Sa kanya ko unang narinig yan. Tapos nung naging obispo siya sa Cavite, alam mo naman ang Cavite, di ba? No? At that time. Oo. Pero, pagdating sa, nung nagtuturo siya, lagari yan eh. St. Alfonso, San Jose Seminary, may isa pa. Lagari siya halos, sabi ko nga, paano niya ginagawa yan? Nagtuturo siya sa 2, 3 na magkakalayo. Iba-ibang mga probinsya, no? Talagang sa kanya kasi ay, for lack of a better term, ang tingin ko sa kanya, tunay na pare. Dahil marami kasi akong kilalang pare, medyo... Chill lang, chill. Medyo... Painom-inom lang. Inom-inom lang, madami ganun. Ito talaga. Cigar pa, ano. Ito, tsaka yung best friend niya, si Cardinal Ambo, medyo sincero. Totoo. Workaholic. Workaholic. Bawat oras ay paglilingkod, no? Marami akong kilala mga pare at obispo na hindi gano'n. Well, but Ronald, he's pretty, he's gone up in the Vatican hierarchy. You know, once you're there, I mean, pwede naman nung nire-recruit siya ni Pope Francis, humindi siya. At nag-decide siya na dito lang ako among my flock in the Philippines. Hindi, tama yun. But he joined the Vatican because the hierarchy, church, the bureaucracy. institutional church, is one of the most political institutions right. in the world. Tatagal ba siya lang mahigit 2,000 taon kung hindi siya political? Right. This Diba? political institution. He holds a very powerful position, as he said, probably second highest dicastery for evangelization para sa mga countries na hindi pa ganun ka malayo sa center. May 20 new churches, 20 cardinals from those churches. At yun ang alas ni Cardinal Tagle. Yes. Yung mga... At yung mensahe yung legacy ni Pope Francis na reform, humility, at saka inclusivity, yun ang kinakatawan ni Cardinal Tagle. So hindi ganun karami yung kumakatawan doon. Of course, para yan ay masustain, kinakailangan mong alam yung balance of forces. Kailangan alam mo sino ba yung kontra dyan. Okay. Alam mo yung sinong kwan. Halimbawa, yung iba gusto ibalik yung Latin Mass. Siyempre, yung mga yan, ayaw noon, no? Yung mga tipo ni Cardinal Tagle. Tingin nila, lalong liliit ang Catholic Church. Ang growth corridor ng simbahan is Asia. 2/3 ng populasyon ng mundo nandito. Asia Kaya tsaka hindi mo Africa. pwedeng i-underestimate
yung role halimbawa ng mga Asians like Cardinal Tagle. Si Cardinal Tagle ang inassign ni Pope Francis to negotiate with China para payagang maging legal yung simbahan sa China. Ronald, so he is very political. Oh. And there seems to be nothing wrong with that. Wala naman, Pero usually kasi pag sinasabi natin political, negative eh. No? Well, ang sinasabi Baka natin... marunong lang ang, yung political sa kanya, alam mo yung balance of forces. No? At malinaw sa'yo, anong ideology yung nire-represent mo. Halimbawa, yung Fratelli Tutti, yung encyclical ni Pope Francis, yun ang ideology ni Cardinal because Tagle. the way he's been described na purely spiritual, dapat kung ganun siya, dapat hindi nag-monk yun at nagtago hindi sa siya- monasteryo. hindi siya ganun, He hindi is siya ganun. political. I mean, Oo, politics hindi siya being ganon. an instrument. Pero yung sinasabi na siya ay very politically ambitious, yun ang kinokontra ko. Iba yun. Oo, Iba naman Ambisyoso. yun. Yung gano'n na lahat gagawin niya He is para maging skilled. Pope. He Tingin is ko skilled. hindi. He is Hindi siya skilled. ganun. Oo. He is skilled in that way. Kung galing ka sa baba, pataas. Yung iba kasing mga papabol ay kulang sa baba sa communities eh. No? Kulang sa pastoral work. Pastoral work. No, kaya yung ibang Mga ginagawa. papabol ay sinasabi, ito medyo Bureaucrat. ito yung weakness nito. Ito ay magaling na bureaucrat pero para maging isang magaling na pope, kinakailangan meron kang Pastoral. pagbaba. Pero ang strength ni Cardinal Tagle daw ay kaya niya makisama sa lahat. Mula sa mga mahirap hanggang sa mayaman, Kausap hanggang sa na niya, mga Communist Party ng China eh. Para payagang maging legal yung Catholic Church sa China. At bumabara Sila yan Chinese. dahil ang sinasabi ng Communist Party, papayagan namin maging legal, pero dapat may last say kami sa mga obispo. Kami mag-nominate. Oh, The yun. context there being sa China, Communist China, hindi ang Papa, hindi ang Vatican ang namimili. Oh. The party nominates bishops. Pero ang strength, isa rin yun sa strength ni Cardinal Tagle. Dahil yung nanay niya is Chinese, yung tatay niya ay Pinoy, Malay. So hindi lang siya Asian. dalawang major race sa Asia ay kinakatawan niya. At mahalaga yun kung ang Asia ang growth corridor para sa simbahan, no? Maganda na kinakatawan mo yung dalawang Isa siyang uri Gokim. na yan. No? Gokim Tagle. Ano yung Gokim? Yun ang Chinese Middle name. last name. Oh, middle name. Hindi katulad ni Mogs, no? Hindi mo hindi yan Malay, no? Ang kanya ni Japanese yun eh. ang kanya ni Kwan eh. Gatu. Oh, ni Kwan, sino ba yung pirata? Limahong. Limahong, yan, oh, pirata. Si Marcos daw, descendant ni Limahong. Posible. Yung tatay. Dahil 500 ang asawa ni Limahong. Oh, parang si Genghis Khan. Alam mo ba yung genetic ang hirap composition natin? Bahagi ng ating genes ay genes ni Genghis Khan. Dahil sa dami ng kanyang Sa Pangasinan. Pangasinan. sa dami ng kanyang Pangasinan. inasawa at binuntis. No? Yun yung ambisyon ni Manny Mugato. Kaso hindi na kaya. Spread his seeds. No? Kaso may fundamental na problema. Ronald, do you think that he would make a good pope? Yan. Well, kung titingnan mo yung... Knowing him, kilala mo, di ba? Hindi, kung titingnan mo yung mga possible papabol na mga kardinal, no, ay baka nandun siya sa top 2. No, hindi ko sinasabi na siya lang. Pero nandun siya sa top 2 na itutuloy, depende kasi kung anong ibig mo sabihin ng Pope, itutuloy yung legacy ni Pope Francis. Isa siya doon sa dalawa na kayang gawin yun. At the same time, may wherewithal, may Sino yung skills. isa? Sino yung isa? Si Erdo. Si Popo, yung Erdo. Italiano. Yung Italiano. Italiano. Yung Supi? Kasi you also need a diplomatic skill. Si Matteo Ito si, Supi. what skill set does Tagle have that would make him an effective Medyo holistic pope? siya eh. Medyo May holistic. pastoral at saka may Evangelical. Evangelical. Tapos at the same time, ay intellectual siya. Oh. At the same time, communicator siya. No? So, may experience sa bureaucracy. mahalaga kasi Diba? sa... May experience sa bureaucracy sa Halimbawa, Vatican. si Pope Francis, pinapanatan siya sa loob. Pero sa labas, chill siya. No? Very popular siya sa labas ng Catholic Church. Kailangan ng balancing ganun eh. I-unify mo yung institutional church, no? Pero at the same time, ay mag-a-appeal ka sa isang broader constituency. Is his relative youth a point against him? Kasi nga sabi nila, masyadong bata pag naging pop, matagal maging, 66, baka Yes, manawa tayo. Yes and no. Dahil yung karanasan ni Pope Pope John John Paul Paul II ay Oh. parang yung iba ang tingin negative
na parang Sobrang Pope siya tagal. forever. Oo. 2.5 decades, no? Si Pope Benedict naman, napakabilis. Napakaiksi naman. So, ang kanila parang yung iba ang sinasabi, kailangan natin ng Pope na hindi naman ganun katagal para meron namang alternation, no? Sa ibang mga pananaw. Si Pero at the John same Paul time, ang one of the longest eh. pero at the same time, sinasabi naman nila ay kung matino naman yung Pope, baka tamang-tama lang na tatagal pa siya, tatanda pa siya. So, hindi naman yan unified yung simbahan. Yung iba sabi, sana pwede ka pang magkaroon ng 2-3 Pope in 2 decades. Sabi naman ng iba, kung gusto mo ng reform, kailangan naman talaga ng mas mahaba. Pero parang good king, bad king yan eh. 100 years is too short for a good king. 1 day is too long for a bad king. Or sa Presidente. Pilipinas, 6 years is too long for bad. serial killer and too long for reform, clean president. No? Sa atin, one term lang kasi. Sinasabi ng iba, uy, napaka-iksi naman yan kung matino yung presidente. Sabi naman ng iba, uy, kung si Digong yan, napakahaba naman. No? Yung ganon. So, may ganong klaseng... Tinawag mo bang serial killer si Digong? Hindi, yung crimes against humanity kasi serial killing yun eh. Ito po, Parang iba atang I don't know if you can answer this, pero how political or politicized or scheming is it really sa Vatican when it comes to the conclave? I mean, I'm sure we've all seen the movie, the conclave. The wheelings and the dealings, yung ganun. Totoo naman yun, di ba? Papangakuan ka ng posisyon. Like any political institution, kailangan mo ng ganun eh. No? It's about numbers eh. Pero at particular moments, katulad nga nung Shoes of the Fisherman, no? Acclamation. Nangyayari yun, ha? Yung, kumbaga, parang tinamaan ka ng Holy Spirit at pinili mo ito. Naniniwala ka pa sa gano'n, Ronald? Regardless of kwan. Naniniwala ka pa sa Hindi, gano'n? ang sinasabi ko lang, nangyayari sa simbahan. Pwede naman maniniwala ako, yung paniniwala ko kasi consistent kay Manny Mugato eh. No, na lahat yan ino-operate. No? Lahat yan, even spontaneity has to be organized. Pero dapat may guidance ng Holy Spirit. The Holy Spirit still moves. There was a Sistine pope in the Chapel. 5th or 6th century. He was chosen pope only because may kalapating dumapo sa kanya. Parang yung sinasabi ni And Ronald. people thought that's the Holy Spirit. Yeah, nangyayari yun. Dabi. Siguro hindi naman mangyayari yun This was ngayon, di ba? before Actually, there was the College of Cardinals. Actually, yung kay Pope Francis, may pagkaganon eh. Inaklaim siya. Kailangan natin... Yung sa kanya, nag-speech daw siya. Kailangan natin ng Pope na labas Napakaganda. dun sa box. No? Outside the box. No? Yun yung... May mga ganun eh, na hindi lang willing and dealing. How possible is it na magkaroon naman ng conservative comeback in the Catholic Church? Very possible. Because, not every clergyman is happy with the reforms of... Yeah, very possible. Sabi nila, he's one of the most hated and Also, most Very loved. possible. Merong... within the Catholic in the clergy. church, in the church. Within ang the tawag church. nga sa kanya ni Trump, the Antichrist. Ganun. Ibig sabihin... Pero may walang mga ganun. papabili na American. Ha? Cardinal. Meron. Alam ko may isa. Meron isa. May isa. Hanapin ko ang pangalan. May isa. Kasi ang mga American ng conservative. Pero uphill yun. Lalo na after the controversy over the Vatican Bank. Na isang American Archbishop yung nag-head. At hindi makalabas ng Vatican dahil wanted. Si Bishop Marcinkus. What do you think would be the single most influential thing that would eventually decide the choice of Pope? Kasi if I remember, for example, a Cold War, there was a John Paul II, a Polish Pope, who came from a communist country. Diba? So, medyo timely yun, diba? Relevant to the times. Ngayon, what times? Given our times, ano bang kailangan? Titignan mo kasi, bawat yung mga papabol. Halimbawa, yung Hungarian candidate, no, yung iba ang hinahanap, another Pope John Paul II. At yung Hungarian prefereti, yung naiisip nila na yon, no? Yung iba naman sinasabi, tapos na yung Cold War eh. Iba na ngayon eh, postmodern na yung mundo eh. Kailangan mo galing na communicator. At doon nagbumabagsak si Cardinal Tagle. Okay. He is a good communicator. Tapos yung Africa naman, ano siya? Environmentalist. Environmentalist. Oo, so climate change, mga climate change. Actually, yung encyclical ni Pope Francis, yung Fratelli Tutti, siya yung encyclical na in-integrate yung church from the margins
no? Yung synodality with environment. Dapat yung kasama dun sa inclusivity. Iba yung Laudato Si yun. Oo. Kasama sa inclusivity, yung kailangan marunong tayo makipag-relate hindi lamang sa ibang kultura, ibang relihiyon, Pati kung hindi kalikasan. sa kalikasan. No? Yun yung isa dun sa mahalagang component ng kanyang encyclical or yung ideology niya. At yung isang magpapatuloy nun, si Cardinal Tagle. Parang religious lecture. Yun yung Laudato Si. Parang Naninibago. Parang ganun pa rin yung yung sigla mo sa Observer lang ako, pananalita. observer lang ako. Observer lang ako. Ibang klase ka talaga. Parang ready. Oo. Pero maganda Parang yun totoo, Pag binasa mo yung kanya encyclical, no? Dahil galing sa Latin America So Church of the Poor, no? At the same time, dinagdagan niya ng bagong component, no? Na yung usapin ng identity ay isinama niya. Ronald, listening to everything you said, Church of the Poor, etc., etc., parang naalala ko nung kabataan natin. Ganyan yung mga tinuturo niya nung sa college kami sa UST. Oo. Ano nangyari pala? Christian Ganon. Christian Buti pa kami mga socialist. atinista. Liberation theology. Liberation theology. Liberation theology. Tinuro sa mga Arneo yun. Hindi ko lang alam kung naunawaan nila. Paano? Hindi naman sila poor. Ikaw hindi mo pa rin nakakalimutan. Hindi naman sila poor. At least tayo, poor tayo. talaga. South America yung Ang hirap ituro yung Church of the Poor sa mga hindi naman poor. At least tayo. Grabe. Sa dapitan natin naman kami kumakain. Sarap mag-provoke, no? Tayo mo yung bandera ng Arneo. Tatawagan ko nga si Father. Paano nakilala ko si Padre Calling Romeo a friend for Intengan sa sa Mindanao. Barrio Magsaysay, sa Tondo. Katabi, Padre Romeo Intengan. Yung he's a naging head ng Jesuit. No? Jesuit yun. Kwan yun, doktor. At the same time, Nagsaba intellectual. rin si Padre Tenga, nagsaba. Hindi, kasama ko Training sa yun. MNLF? Kasama ko yun. Kasama. Galing yun. Galing yun. Sa mga Padre Tenga. Magaling yun. Hindi ko nagkikwento kung ano mga ginawa namin noon. Hindi ko alam kung may prescriptive period Diba, tinisa si Father Albert? Father Albert Alejo. Hindi, UST muna siya, tapos lumipat siya, naging pari siya sa mga Si Cardinal Tagle Ateneo Hindi. Nag-aral sa Ateneo. Alam ko secular siya eh. Ma-search nga Diocesan. natin. Secular Hindi, siya. sinabi sa akin He went to Ateneo an siya. Ateneo, Theologate. Parang gano'n. Pero kami kasi galing sa Ateneo. UST, hindi kami nagpapanggap. No, malinaw sa amin na kami ay clerico-fascist. Yung mga Arneo kasi nagpapanggap na... Educated at the Jesuit-run Ateneo de Manila and Loyola School of Theology. Nag-aral lang siya Educated. doon. Pero he's bakit? a diocesan Bakit siya priest. nag-aaral sa Ateneo, Abel? Because they all the diocesan priests always study in other... Bakit pinipili sa He Ateneo needs mag-aral? to Bakit hindi sa study UST? the enemy. Bakit hindi sa UST? Mas kwang kasi kami, mas Hindi, exclusive. malalim kasi kami mag-himay. Mas exclusive kami. Oh, he needs to study the enemy. Mas exclusive Si kami. Pope Francis, dito? nagsimula sa Diocesan, pero lumipat sa Jesuit. Sino? Pope Francis. Di ba? Diocesan siya nagsimula. So yung mga Tapos atenista nag-Jesuit. yun. No? Hindi naman siya perfect eh. Medyo na ano siya. Paano mo malalaman naging yung ano siya, ideal sense provincial of the head. world kung wala kang... Paano mo malalaman saan dadalhin yung mga tao kung wala kang ideal sense of the world na kayang magmahalan sa But isa't having isa? the sense of the world is Diba? not the same as being worldly. Oo nga, iba nga. Actually, yung isang strength ni Pope Francis, marunong siya ng mag-share ng pain. Kaya nga, napakaganda ng kanyang image nung nagsimula yung COVID. Mag-isa siya. No? Doon sa St. Peter. Sa St. Peter, mag-isa siya sa gitna ng ulan. Oo, Kahit na nung COVID yun, lahat walang tao. takot. Ang Walang mensahe tao. niya ay sharing yung fear, sharing yung pain, no? Kaya very powerful yung image na yon. At hindi yung contrive. No? Hindi yung contrive. Talagang sincero siya ron. Nung height ng pandemic. Bilib ka kay Cardinal Tagle. Ha? Ano, no? Bilib ka kay Cardinal Tagle. Siya lang kasi yung kilala ko eh. Sabihin, malakas ka pag naging papa yan. Maraming kasalanan mapapatawad. Hindi. Nung pumunta si Cardinal Tagle sa Malacanang, so ito si Pinoy, pinakilala niya, Cardinal, yung aking political affairs, si Secretary Ronald Llamas. Sabi ni Cardinal Tagle, bata pa yan, kilala ko na yan, kumakain na sa seminaryo ko yan no? Sabi niya gano'n. Nagulat si Pinoy. Si Cardinal Tagle at si Duterte ba ay nagkita nung... Bumisita rin ba? Hindi ko alam.
Ano napag-usapan nyo? Minumura nga ni Duterte si ano eh. Yung Hindi, kanyang- yung politika, di ba nag-usap kayo? Nino. Ni Cardinal? Oo. Ano tingin niya sa Hindi. mga pangyayari? Galit sa... Ang banat kasi sa kanya, hindi siya pumuposisyon sa EJK, etc. No? Pero kung kilala mo sila mag-best friend, siya at saka si Carl Ambo, may division of labor eh. Siya yung nasa Vatican, at bilang nasa Vatican, kinakailangan niyang ibalanse yung iba't ibang mga pananaw, iba't ibang mga puwersa. Si Ambo, andito siya, hindi siya kinakailangan magbalanse. No? Siya yung bansa ng EJK. Siya yung talagang pro-human rights, anti-EJK, etc. Pero hindi gagawin ni Ambo yun nang hindi sila nag-uusap ni Cardinal Tagle. So Bishop Ambo, kung pala rin man si Cardinal Tagle, may magiging papel ba si Bishop Ambo? Sa Vatican. Oo. So isang papacy Cardinal na Ambo na, di ba? Cardinal. Tingin ko. Dahil matatapos yung term niya this year as president ng CBCP. Tingin ko, meron siyang role. Ngayon kasi may role na siya sa Vatican eh. No, may dual function na si Cardinal Ambo eh. Parang siya, bishop ng isang simbahan. Tapos And famously, kapatid siya ni, sabihin mo, Ni Randy. David. na isang Marxista. Hindi naman. Tapos, ano nata eh, may nabasa akong column dati kay Randy Sociologist. David, eh. I remember this column I read of Professor Randy David of University of the Philippines, socialist, UP Marxist, di ba? Hindi Arneo yun, hindi Arneo. Oh, hindi Ateneo yun. Wala namang Marxista sa Ateneo ata. Ngayon pa lang. Pero naalala ko, that the moment na may column siya, the moment, alam na Marxist and Spencer. oo, the moment na nagkaroon siya ng apo, he saw himself going to church. Talaga? As a practice, as a tradition. Not as a theology. Oo, not as a spiritual experience, but more like in the value of tradition. Just Pero alam mo ba Matanda yung talaga ba yung librong Conclave? Libro pala yun, At yung sa dulo ng libro, Si ang naging Cardinal Tagle kasama ron. ang naging Pope ay Filipino. Yung Pero sa movie, iba. Latin American. Latin American. Oo. Pero sa book, Filipino. Yung libro, ang clearly, ang sinasabi ron, si Tagle. Wala namang wala may pangalan ba nila? ibig sabihin Hindi, mo wala nun, nga. Pero clearly naman, wala namang iba. Dali lang ha. Oo. Pero theoretically, hindi ka kinakailangan maging cardinal para maging pope. Tradition yun eh. Pero pwede kang maging pare. Pwede kang maging lay. Theoretically. There have been popes who were not even priests. Kaya Hindi ka kahit a kailangan lay maging person pare. can become pope. Oo. There have been popes who... Ibig sabihin, kahit si Manny Mugato, theoretically pwede. Yung Medici family. Pwede kang mangingis na maging pope eh. Gusto ko lang banggitin bilang ako lang din ang babae dito, ay hindi natin nababanggit na si Pope Francis ay naglagay din ng mga babae in top positions within the Vatican. The governor of the Vatican is a female. May voting rights. Oo. Alam ko dalawa yung madre na may mataas na posisyon. Although, binabanatan siya na he didn't go far enough. No? Making them priests. Paano nga, binabalansin niya yung tradition at yung reform. But it's never far enough for Yun many yung, people. cup half full, half empty. Halimbawa, very critical siya sa NATO dun sa Ukraine war, pero at the same time, very critical din siya sa Israel dun sa genocide sa Gaza. Actually, yung one of the last sermons niya ay tungkol dun eh. No? Tungkol sa Gaza. No? Kaya, hindi mo pwedeng sabihin na, sa lahat ng issue ay katulad mo siya. Siyempre, may mga diversity yan. At yun nga, tinatawagan nga niya yung pari doon, no? Yung sa Gaza. Kahit may sakit siya, yun ang lagi niya kausap Yes. sa telepono. Nung nasa hospital nga siya ang balat niya sabi niya, bakit ako lang entitled sa healthcare? Paano yung mga mahihirap na walang healthcare? No? Et cetera, et cetera. Nasa hospital na siya, yun ang pumasok sa isip niya. Bakit ako entitled sa healthcare, pero karamihan sa mga tao sa mundo walang healthcare? Pero mo naisip pa niya yun? No? Dapat expand yung PhilHealth. Sa Vatican. Zero nga. Actually, inopen ko yun para pumasok si Mogs. Pumasok naman, di ba? Oo. Kaya, biro mo, binanatan niya yung yung neoliberal capitalism, yung unfettered capitalism, binanatan niya as the dung of the devil. Binanatan niya, gano'n, ha?
As the... the dung, yung Ebak. ng demonyo. Dahil nga, nag-i-improve yung total wealth ng mundo, pero lumalaki rin ang inequality. Yung gap. No? Yung gap. Oo. Pero naalala ko lang noon, nag-attend kasi ako ng Ash Wednesday Mass. Ito yung nasa hospital pa si Pope Francis. Yung kanyang homily spoke about the mortality and fragility of life. He spoke about, parang yun yan, parang he talked about confronting his own mortality. So parang dun pa lang, parang medyo kinikilabutan na ako na nasa ospital pa siya, lahat umaasa pa na gumaling siya. Malapit Pero na. yung Na-feel niya. homily niya mismo, it talks about accepting your own fragility. Ako hindi ako religious like Ed eh. No? Pero nung narinig... No, I'm not religious, I'm spiritual. Pero nung first time ko siya narinig, nung December 7 last year, nung in-elevate niya yung 21 bishops into cardinal, grabe yung kanya. Nung nakita ko yung translation, kinabukasan, first paragraph, ang pinag-usapan niya is about the contradictions of the human heart. No? Yun yung first paragraph. Yung second paragraph niya about essences. Na yung problema sa simbahan, nagpo-focus sa superficialities. Yun yung kanyang anti-bureaucracy, yung dating sa akin. Tapos sinabi niya, ang problema sa mga apostles, no, ay ang gusto nila yung daan pababa, the easy road, the easy path. Si Kristo, paakyat, dala-dala ang krus. Parang sinasabi niya, dapat ganun yung mga tunay na shepherds ng simbahan. The hard path, hindi the easy way. No, na consistent sa kanyang criticism doon sa mga privileged na mga cardinal na binabanatan niya. Sa kanyang buong pagiging pope. No? At yung third paragraph niya is about walking. Ganun yung ginamit ng salita, walking. The church is not about standing still. Banat na yun, self-criticism yun. Sa conservatism. Oo, ang sabi niya, we have to walk. At yung kanyang huling paragraph, in relation dun sa walking, journey, yung synodality na sinasabi niya, ay inclusivity. Ang ating target, yung ating evangelization, ay hindi yung kumbinsido na. Ang ibig sabihin ng evangelization, yung hindi pa kumbinsido. At yung mga makasalanan, katulad namin ni Manny Mugato. Parang ngayon lang ako, ngayon lang ako nabilib sa inyo, no? Parang pwede kayo magpare. Ay, wag. Delikado. Okay na to. Baka kung ano pa sabihin ni Ronald. Don't go there! Yeah, Don't okay. go there! No? Delikado.